there's one instance po during online streaming na parang kinat yung statement ng defense team kasi Atty. Nicholas Kaufman. Hindi ko Break yata yun, napansin. Break na yun. Ay, hindi, sir, particularly yung statement, sir, na sinabi niya na the self-imposed Chief Prosecutor Karim Khan actually represented or become part as counsel of the victims, alleged victims of the war on drugs, but then eventually he concealed it daw before he became the chief prosecutor, which actually makes the entire investigation contaminated. Yung part po na Tama naman siya. I agree with him. Attorney, kumusta naman po dun sa loob? How's the mood? Wala eh. Yung, siyempre, nandun lang kami nanonood. Oo nga, medyo nakatulog pa ako eh. Kasi wala pa akong tulog eh. Sir, do you have a reaction doon sa narration ng prosecutor, deputy prosecutor sa pagpresenta? As I said, it's a rehash of the narrative of propaganda based on surmises, allegations never proven, hearsays, at talagang paninira lang. How about the external representative for victims, sir? Ganon din. Mas worse pa nga yung kanya. eh. Yung defense, sinagot lahat na punto na nilatag ng prosecution. Mas kapanipaniwala yung defense. Pero ako kasi, para sa akin, irrelevant yung hearing na ito ngayon. Sapagkat, if I were the lawyer, I would focus on the jurisdiction issue. Kasi itong nangyayari ngayon, parang may jurisdiction ang agad sila. Wala pa, hindi nyo pa nga nare-resolve. Ang jurisdiction na Hi, Ses and Sean. defense I'm here right now at the ay- International Criminal Court in The Hague, Netherlands, wherein the confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte is happening right now. Day one, actually, no, nagkaroon po ng, of course, yung House rules muna no nagsimula ang hearing, and then reading of charges, and of course, opening statement from the prosecution, from the counsel of the victims, and of course, happening right now, yung opening statement from the defense. But right now, before we proceed, kasama ko ngayon, Ses and Sean, si Attorney Sal Panelo, ang miyembro ng Filipino Legal Council ni former President Rodrigo Duterte, para bigyan tayo ng kaunting pahayag doon sa nangyari kanina. Attorney, ito po. Good morning po sa inyo. Actually, good afternoon na dito pala sa The Hague. So, what is your reaction doon po sa naging opening statements, most specifically ng counsel for the victims? Yung pong mga sinabi nung abogado ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propaganda, matagal na nilang naratibo yon, na batay sa haka-haka, batay sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his statement na how powerful the Dutertes are, stating na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni Inday Sara Duterte. Wala namang kinalaman niya dito sa kaso ito. Pangalawa, sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Okay. Alright, dun po sa naging kaunting pahayag na naabutan natin kay attorney, lawyer Nicholas Kaufman, reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan. In the sense na kasi si Presidente Duterte mahilig sa hyperbole yung tinatawag. Yung nag-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya yan. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga pahayag. Gaya, noong ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution, parang pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte, i-enforce yung batas na ang kinahinatan ngayon maraming napatay ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila kasi sinasabi na
Siya mismo sabi, patayin nyo. Kung ano-ano nga sinasabi ng Presidente Duterte. Pero kinakalimutan niya lang doon sa SONA, yun ang kanyang policy statement from the very beginning. Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the President. But if you abuse your authority, there will be hell to pay. Iyon ang basis niya. Patayin nyo kung ang buhay nyo ay nanganganib. At yun naman ang nangyari. Okay. So far, okay sa inyo yung... Ay, yes. Yes, go ahead, Sen. Yes, Yes. yes. Sabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies that they and he, people like him, have propagated all these years against the former president. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan at hindi yung Tama. Pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yon. At puro naman yon batay sa wala silang personal na knowledge o kung hindi naman, yun ay gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo o mga testigong may sama ng loob kay Presidente Duterte. Hindi natin malalaman kasi hindi naman natin nababasa ang isipin ng mga hukuman. Pero alam po niyo, gusto ko i-list ng konti. Para sa akin kasi ngayon, yung hearing na ito, irrelevant ito eh. Dapat ang concentration ay jurisdiction. Kasi parang pinapangunahan mo na, wala ka pa nga jurisdiction, di mo pa nare-resolve. Bakit nagbibista ka na? Yun ang gusto kong sana marinig sa defense. Question this court why it has assumed jurisdiction and it has set hearings when it has not finally resolved the issue of jurisdiction, specifically the doctrine of principle of complementarity. Lahat ng member ng Estado, ng ICC, ay hindi sila pwedeng pumasok. Yan ang sinasabi ng batas nila. Pakakapasok lang sila kung walang kakayahan ang bansang miyembro. Sobrang kakayahan na po nating pinakita. Pinakulong natin ng libo-libong mga kriminal. 2 presidente ang pinakulong natin. 2 senador ang pinakulong natin. Isang presidente sinipa natin dahil mga nagkamit ng krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Bakit sila nakikialam? Isang kaso na kinamit ng isang Pilipino laban sa Pilipino at ginawa sa Pilipinas, pero dayuhan ang lumilitis, dayuhan ang pakulong sa kanya ngayon. Of course, with the cooperation of this administration. What you're referring to is the jurisdiction raised by the defense that since we have already withdrawn, Already. you have no more jurisdiction, which was opposed by the prosecution by saying, no, you have residual obligation because we investigated prior to withdrawal. Mali po yun. Yung parting yun, secondary defense lang yun. Ang dapat mo munang i-resolve, meron bang kakayahan ang bansang Pilipinas nung ito'y miyembro pa? O wala. Hindi nila nare-resolve yan. Pumunta kagad sila dun sa umatras kami. Walang jurisdiction. Pero yung sinasabi nila, nag-imbestiga daw sila prior to the withdrawal. Mali po yun. Kasi ang iniimbestigahan po nila nun, hindi yung preliminary investigation as contemplated by the Rome Statute. Ang iniimbestiga nila, kung may kakayahan pa ang bansang Pilipinas na mag-usig ng mga kriminal. Dahil kung wala, papasok kami. Hindi nga ho nila na-resolve yun from the very beginning. Pero, Totoo yung sinasabi nila, bakit tayo nakapakulong ng libo-libong mga kriminal? Bakit tayo nakapakulong ng 2 presidente? Bakit tayo hindi nakapakulong ng 2 senador? Ang problema po sa kanila, sinasabi nila na si Duterte hindi mausig ng panahon na siya presidente. Tama sila kasi may immunity. Pero 3 taon na pong bumaba. Wala silang ginagawa. Hindi sila nag-prosecute. Nung tinanong ang Department of Justice, bakit hindi nyo dinimanda? 3 taon na kayo. Ang sagot po nila ay wala silang ebidensya. So kung walang ebidensya, bakit mo isinuko sa bansang dayuhan para litisin ang isang Pilipino? if I may add, yun, I was gonna say that. If I may add to what Seth said, ang sinasabi nila, walang police report, walang DNA, walang evidence. Hindi yung totoo yun.
Hindi totoo. Alam niyo po, yung nagsasalitang yan, siya isa sa mga kasabwat ng pagpapakulong at pag-aresto kay Presidente Duterte. Kaya ganyan ang kanilang naratiba. Pinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili.